Hello, good morning sa lahat. Ngayon lang po tayo nakapag-video sa ating mga mutya dahil nga po 2 araw po dito sa aming barangay ay wala pong kuryente. Dahil nga po ay malakas po yung bagyo dito, malakas yung hangin, maraming natumbang poste ng kuryente. Kaya matagal po nakapag-connect yung aming kuryente dito sa aming barangay. Kaya medyo natagalan kami sa pagpabalik ng aming kuryente dahil nga po sa aming mga trabahante sa aming city, yung trabahador ng mga taga-kuryente po ay busy po sila. Kaya ngayon lang po nila na balik yung kuryente natin na ayos dahil nga maraming poste yung natutumba dahil sa bagyong Christine. Kaya ngayon lang tayo nakapag-vlog ulit dahil nga po yun ang sitwasyon natin. Kaya pasensya na po kayo na medyo naghahantay kayo sa aking mga bagong vlog sa aking mga mutya. Ito po ang aking mutya na nakukuha dito sa aming lugar. Na ito po ay tinatawag na batong kahoy. Na ito ay mismo nakuha ko mismo sa loob ng kahoy. Ito. Sa loob ito ng kahoy na kukuha at ito po ay kahoy na nagiging bato. Ayan. Batong kahoy. Sa nagtatanong kung ano ba ang gamit sa batong kahoy. Ang batong kahoy ay depende po yan sa klase sa kahoy na pwede natin gamitin na pang proteksyon. At depende rin sa swerte ng kahoy na ating makukuha na pwede nating gagawing pampaswerte. Kaya yung batong kahoy hindi lang basta-basta na kahoy lang na sabihin natin kahoy. Hindi rin natin alam kung yan po ay anong klaseng puno yan. Yan. Sa nagtatanong po kung anong klaseng kahoy ito po ay kamagong. Sa Bisaya, kamanga. At nagiging bato po siya. Bakit ko nasasabi ito'y kamanga? Dahil may puno dito mismo sa aking napagkukunan na batong kahoy na kanyang seedling o kanyang sibol sa puno na nagiging bato ang kalahati at yung kalahati ay kahoy na buhay. At yung buhay na kahoy na sobrang tagal, million years na nagiging bato, ang maraming tumutubo dyan ay tinatawag na kamagong o kamanga. Kaya 100% itong kahoy na ito ay tinatawag na kamagong. Ayan po, yung mutya ito sa kahoy na kamagong. Kung mayroong nagtatanong kung ano ba ang bisa sa kahoy na kamagong, ito po ay pampakabal. Pampakabal po ito. Hindi lang basta kabal, may halo din po itong panipas. Itong batong kahoy. May halo ding panipas yan. Yan. Napakaganda pong bato. Sa totoo lang po ito po ay hindi ko na ito binasag. Ito lang ay pagkuha ko ganito na talaga ang hitsura niya. Ayan o, tingnan nyo yung hitsura. Wala siyang balana o tinatawag na guna na siya ay sinadya kong binasag. Ito lang ay aking nakukuha mismo doon sa puno na sa ilalim na may bato na kahoy na siya lang mismo ang nahati at siya lang mismo ang sadyang nagpakuha sa kanyang formasyon. Kaya ang itsura niya ganito na talaga siya, hindi siya ito binasag ng tao, hindi siya ginalaw at direkta ko na itong nakuha na ganito na. Kaya napakaganda pong bisa nito dahil hindi siya binasag na sinadyang binasag na kukunin lang natin ang bato na kahoy na para panghalo natin sa ating kargada. Ang napakaganda kasi sa batong kahoy na hindi natin sinadyang binasag na ating kukunin ay kusang loob po yan binigay sa atin at yan ay may bisa.
Kaya sa mga naniniwala sa batong kahoy, kapag pukpukin mo yan, tapos ginagawa mong kargada, hindi ibig sabihin na mawala po yung bisa niyan. Pero mas mainam talaga na siya mismo ang gumawa sa kanyang forma na siya ay magpakuha na ganito na ang itsura niya. Ayan, hindi po ito binasag at hindi rin ito ginalaw. Walang nagbasag nito at ganyan na po ang itsura niya. Ganito rin kalaki siya. Nakuha ko po ito sa ilalim ng malaking troso na kahoy na tinatawag na kamagong o kamanga. Yung napakalaking troso na kahoy, yung kalahati po niyan ay bato. Bato ang kalahati sa troso na kahoy. Kaya doon ako nakakakita nito. At yung aking nakuha doon sa ilalim na may butas na kahoy na ang kalahati niya ay bato, ito po ang aking nakuha doon sa loob na hindi siya binasag at hindi siya ginalaw na kung ano ang formation sa kanyang forma. Ito ay aking nakukuha at kinukuha ko talaga ito. Yan ang pinakamagandang gamit sa proteksyon sa kabal ng tao. Pero hindi ibig sabihin na ito ay ating gagamitin na kabal at testingan natin yung ating gamit. Bawal po yan sa amin. Dahil nga po sa isip, ibig sabihin ang isip ay nagdadala ng espiritu at mensahe na siya ay yan ang purpose. Pero ito noon, nakadala ako noon, yung nahulog ako sa truck, dump truck. Bata pa ako noon. Pagkahulog ko at nasagasaan ako ng dump truck, hindi naman ako nasugatan, hindi rin ako nabali. Tapos wala akong dalos kahit konti, pero ang alam ko na sagasaan ako ng dump truck na maraming kargang graba at balas. Tapos nang binigay po yun sa aking lolo, ito lang pong batong kahoy. Pero yung kahoy na ginamit ko na batong kahoy, yung kahoy na Jimelina, nagiging bato. Ayan. Kaya proven and tested na po sa akin yung batong kahoy na aking dinala na binigay sa aking lolo na batong kahoy na Jimelina yon. Ito ay batong kahoy na kamanga o kamagong kung tawagin. Kaya napakalakas po ang enerhiya nito dahil nga po ito ay hindi binasag. Yun nga dati dinala ko yung binigay ng aking lolo, binasag yon. Tatalab nga yun. Ito pa kaya na hindi ko binasag sa aking pagkakuha. Pero hindi po pwede natin nagagamitin na actual na tayo mismo ang gumawa dahil nga sa in case for emergency po ito gagalaw ang kanyang birtud. Yung hindi sinadya na ikaw ay madisgrasya. Ayan po ang gamit sa batong kahoy. Hindi lang po kahoy ang aking nadaanan na sagasaan ako ng dump truck na kargahanan ng graba at balas. Hindi lang po yan aking nadaanan. Marami na akong nadaanan. Kahit sa mga trahedya, sa mga gera, marami na akong nadaanan. Kaya alam ko yung mga gamit na pwede natin ipangdipinsa. Dahil kapag sasabihin ko pa sa inyo lahat ng aking nadaanan, mahirap na, hindi na kayo maniniwala sa akin. Kaya hanggang doon lang tayo mag-usap at makilala nyo naman ako sa pamamagitan ng itsura at sa kilos, sa salita ng tao, at malalaman mo yan. At ang nakakaalam po yan, yung marunong tumingin sa mga bato at makipagkilati sa tao kung ano ang kalidad sa tao. Ayan po ang ating mutya sa batong kahoy na nagiging bato at ang pangalan sa batong kahoy ay kamagong o kamanga kung tawagin sa Bisaya. Ayan po yung batong kahoy. Napakalakas po ang kanyang birtud. Kung titingnan nyo yung itsura sa kanyang bato, mayroong siyang estatwa. Nakasutana yung nagsusuot. Yung itim niya, no? Nakasutana ng itim. Mataas po yung buhok niya. Yung gabay. Ayan. Bato na po ito. Batong-bato na po talaga ito. Kahit pukpukin pa natin, no? Oh. Yan, batong-bato na po yan.
Kaya sa gustong kumuha sa mutya na kamagong o kamanga sa Bisaya, ito po ay available at hindi ito binasag sa pagkuha. At ganito lang talaga ang hitsura sa pagkakuha. Walang taong gumalaw, walang taong nagsadya na biyakin ito na magiging ganito kalaki. Ito po ay aking nakukuha na ganito na talaga doon sa loob ng kamagong na punong kahoy ng truso. Yung kalahati ng punong troso, yung kalahati niya ay bato, yung kalahati ay kahoy. Kaya napakaganda po ito gamitin sa proteksyon, sa mga trahedya, sa mga sakuna, dahil nga ito'y kabal at tipas din po ito, dahil nga kapag hindi ka matablan, natural iiwas ang bala dahil nga hindi matablan. Kaya hanggang dito na lang. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat.